Maagang-maaga pa lang, naghahanda na si James para sa trabaho. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto, isang diskusyon na naman ang sumiklab sa pagitan nila ni Audrey. Ang asawa niyang 1 taon nang nakaratay matapos madulas sa banyo. Hindi ko na maintindihan ang mga reklamo mo. Audrey, gusto mo bang ako na lang ang gumawa ng solusyon sa lahat ng to? 1 taon ka nang hindi makagalaw. Ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Pagod ang boses na sabi ni James at may halong inis. Sa loob ng 1 taon, walang kinita si Audrey. At si James, kahit halos hindi na natutulog sa pagtatrabaho kung saan-saan, hindi pa rin sapat ang kinikita. Kaya napilitan siyang umutang. Isinangla ang bahay para lang may pambili ng gamot at may maipampagamot. Kaya pasensya ka na, Audrey. Pero mukhang wala na tayong ibang choice kundi ibenta tong bahay. Sabi ni James, lalong nainis at napapailing pa. Masakit para kay Audrey ang mga salitang yon. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil nararamdaman niya na unti-unti na siyang nilalayo ng kanyang asawa. Sa kasamang palad, mukhang hindi na makakalakad si Audrey. Ginawa na namin ang lahat pero kailangan niya ng maingat na pag-aalaga. Kung iuwi niyo siya, kailangan niyong kumuha ng caregiver. Sabi ng doktor bago siya mailabas noon sa ospital. Para kay James, sentensyang sinabi ng doktor. Isa na lang siyang breadwinner. Ang mga anak nila, parehong nasa kolehiyo sa syudad at hindi makakatulong sa gastusin. At sa kabila ng lahat, may isa pa siyang iniisip. Pumunta si James sa apartment ni Lauren. Yung utang mo, James, paano yun? Akala mo ba maghihintay ako habang nagkakanda-ugaga ka sa asawa mong may sakit? Nakakunot ang noo na sabi ni Lauren at halatang nayayamot. Si Lauren ang matagal niya ng kalaguyo. 10 taon na silang may relasyon pero ni minsan hindi siya naglakas loob na iwan si Audrey. At ngayon, neregalo o bulaklak, wala na siyang maibigay kay Lauren. Dati, linggo-linggo may tsokolate, may roses. Ngayon, nilata ng sardinas, wala kang dala. Sarkastiko na sabi pa ni Lauren. Bago pa man magkasakit si Audrey, 2 buhay ni James. Ang buhay niya bilang asawa at ang buhay niya bilang kasintahan. Sa weekdays, asawa. Sa weekends, kalaguyo. At kahit hindi siya mayaman, kay Lauren siya gumagastos ng todo. Si Audrey, ang asawa niyang maasikaso, 20 taon walang palit sa pag-aasikaso kay James. Gising ng maaga, luto ng almusal, plantsa ng damit, pero kahit kailan, hindi niya nabigyan ng bulaklak. Sayang lang yung pera, para saan pa? Mag-asawa na kami. Sa isip ni James at praktikal ang tono. At habang si Audrey naniniwala na ang asawa niya ay nasa outing lang tuwing weekends, hindi niya kailanman pinaghinalaan. Hindi pumasok sa isip niya ang kataksilan. Siyempre, anong pamilya bang walang problema? Kahit madalang silang mag-away noon, palagi silang nagsusumikap na magkaintindihan. Pero habang tumatagal, si Lauren nagsimulang maghangad ng higit pa. James, hindi na sapat sa akin yung weekends lang. Gusto ko, ikaw, buo, kasama kita palagi. Mahinahon pero may diin na sabi ni Lauren. Nung una niyang binanggit kay James ang tungkol sa annulment at iwanan si Audrey, mariin ang sagot ni James. Baby, bakit kailangan pa ng gulo? May mga anak kami. Sa mata ng lahat, perfect ang pamilya namin. Gusto mo bang masaktan sila? Nagsusumamo na sabi ni James. Alam ni Lauren, kahit gaano pa siya nasasaktan, ayaw niyang wasakin ng isang pamilya. Ayaw niyang ang 2 anak ni James at Audrey na sina Edward at Roger ay mawalan ng respeto sa mga magulang nila. Pero simula nang lumipat sila sa Maynila para mag-aral, lumayo na rin ang loob ng mga anak sa kanilang mga magulang. Papa, alam naming mahirap tong pinagdadaanan nyo ni Mama. Pero sana maintindihan nyo rin kami. Finals week na namin. Pag bumagsak kami, malilipat kami sa may bayad na section at wala tayong pera. Sabi ni Roger, kalmado ang boses. Sa unang 6 na buwan, minsan lang dumalaw sina Edward at Roger. Pagkatapos ng ilang buwan na pananatili sa bahay, nagsimula na silang mag-impake. Paalis na kayo agad? Gulat at may halong lungkot na tanong ni James. Opo, Papa. Summer break na. Maraming job opening sa syudad at gagamitin namin chance to para makaipon.
para makalipat kami ng apartment. Sabi naman ni Edward. Hindi makapaniwala si James. Inaasahan niyang tutulong ang mga anak pero mukhang wala sa plano nilang magsakripisyo. Ganun na lang? Basta nyo na lang iiwan yung nanay niyong may sakit? Akala ko tutulungan niyo ako. Napipikon na sabi ni James. Malumanay na sumagot si Roger. Papa, naiintindihan ka namin. Pero kung kami ang magsasakripisyo, mawawala rin ang aming kinabukasan. Magiging pabigat lang din kami sa inyo. Tahimik lang si Audrey habang pinagmamasdan ng anak. Pero sa loob-loob niya, nagpapasalamat pa rin siya na dumalaw sila. Pero si James, hindi natuwa. Galit na nang-aakusa si James. Tingnan mo yung mga anak natin, Audrey. Ganyan ang pinalaki mo. Makasarili. May sakit ang ina, hirap ng ama. 1 linggo lang ang binigay tapos aalis na. Napuno na si Audrey. Unang beses siyang nagtaas ng boses mula nang maparalisado. Pwede ba, James? Tama na. Sila na lang ba lagi ang may pagkukulang? Ikaw, hindi mo ba nakikita kung paano sila nagsusumikap? Sa unang pagkakataon, bumigay si Audrey. Palagi siyang tahimik, palaging nagtitimpi. Pero ngayon, hindi niya nakinaya. Yung nanay mo, 2 kanto lang ang layo. Ni minsan hindi man lang tumulong. Pwede namang siya na lang sanang magluto at maglaba kahit kaunti. Sabi pa ni James. Ang mga salitang yon, dumurog lalo sa damdamin ni Audrey. Oo, matanda ng nanay niya. May iniinda rin sa katawan, pero hindi na dapat siya inaasahan ni James na parang yaya. Naisip ni James na tumawag sa sariling ina. Si Doray, baka sakaling matulungan man lang siya kahit sa pera o kahit kaunting ginhawa sa bahay. Ma, tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala nang pag-asang gagaling si Audrey at ang utang, hindi ko na mabayaran. Pagod at halos nagmamakaawa na sabi ni James. Sumagot naman si Doray. Kalma pero malamig ang tono. Ano ka mo? Ako ang maglilinis ng bahay mo? May 2 ka ng anak, James. Malalaki na. Gusto mo pa? Ako ang maglampaso ng sahig ninyo? Hindi niya man lang iniintindi ang kalagayan ni Audrey. Minsan lang dumalaw, nagkakape, kumakaway. Pero wala ni isang kusing na tulong at nung humingi siya ng pera, ito ang sinagot ni Doray. Ma, alam ko namang may ipon ka yung iniwan ni Papa. Kahit konti lang. Ay nako, James, kahit may natanggap ako, hindi ibig sabihin na para yun sa inyo. Ako rin, kailangan ko ng panggastos. Hindi na rin naman ako bumabata. Dapat nga magpasalamat ka pa at napilit kong ibili ka ng bahay dati. At sa gitna ng lahat ng ito, si James, isang lalaking unti-unting ginigiba ng sarili niyang kasinungalingan, responsibilidad at konsensya, ay unti-unti na ring nauubos. Pagkatapos ng matinding bangayan, ngayon lang unang binanggit ni James ang kanyang plano. Hindi ko na kaya, Audrey. Sa totoo lang, halos buo ng pasya ko. Ibebenta ko ng bahay. Wala na akong ibang nakikitang paraan. Halos hindi na ako natutulog sa kakatrabaho. 39 pa lang ako, hindi pa ako patay. Malamig at pagod ang tono na sabi ni James. Para kay Audrey, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lalaking inakala niyang sandigan niya, biglang naging isang estranghero. At tila pera na lang ang laman ng puso. Paano naman ako? Saan mo ako dadalhin? Naguguluhan at halos hindi makapaniwala na sabi ni Audrey. Diretsong sumagot si James, walang pakialam. Sa nanay mo, wala namang problema, di ba? Maluwag yung bahay niya. Kayo nang bahala ron. Ako naman, sa nanay ko titira. Babalik naman ako minsan, bibigyan kita ng pera. Pero hindi ko na kaya to araw-araw. At parang sinaksak si Audrey nang narinig niya ang sunod-sunod na sinabi ng asawa niya. Masakit sa pandinig ang sumunod na linya. At saka bahay ko to. Bago ka pa man dumating sa buhay ko, binili ko na to gamit ang pera ng mga magulang ko. Karapatan kong ibenta to kahit hindi kita tanungin. Nanginginig ang boses ni Audrey at puno ng takot. James, may sakit ang nanay ko. Ako pang magiging pabigat sa kanya. May karapatan ka lang manirahan dito habang pinapayagan kita. At kung hindi mo pa rin yan naiintindihan, pasensya na. Hindi ko kasalanan na naging pabaya ka sa sarili mo, kaya ka nadulas at nabaldado.
Pasigaw na sabi ni James at galit na galit. Pagkatapos niyang ihagis ang masasakit na salitang yon, bumagsak ang pintuan. Umalis si James at hindi umuwi ng gabing iyon. Kinabukasan, tumawag si Edward kay James at galit na galit ito. Papa, anong nangyayari dyan? Tinawagan ako ni Mama, umiiyak at sinabing pinapalis mo siya. Hindi ko maintindihan. Matagal na kayong nagsasama at paano mo nagagawang tratuhin siya ng ganito? Pero si James, imbes na matauhan, lalo pang nagngit-ngit. Ano bang alam mo sa buhay, Edward? Aba, kung tahimik naman ang buhay niyo magkapatid sa Maynila, wag na kayong mangialam. Hindi niyo alam ang dinaranas ko dito. Pinutol niya ang tawag. Malakas na sinuntok ang nightstand sa inis. Ano ko pa talaga magtuturo sa akin kung paano mabuhay? Pabulong na sabi ni James pero puno ng galit. Nasa kama si Lauren, kagigising lang pero dinig ang init ng ulo ng lalaki. Naiiritang bumangon si Lauren. Nakakainis naman. Bakit bang aga ng tawag nila? Araw ko ng pahinga. Tumango si James. Pareho silang naiinis. At doon, naibulalas ni Lauren ang matagal niya nang gustong sabihin. Alam mo, James, tara. Umalis na tayo dito. Nakakasawa ng lugar na to. Laging madilim, laging malamig. Tara sa isang resort town. Magrenta tayo ng apartment doon. Parentahan natin yung unit ko. Tahimik ang buhay. Mapang-akit pero seryoso na sabi ni Lauren. Sa wakas, napangiti si James. Astig, gusto ko yan. Pero anong ipangbubuhay natin dun? Kampanteng sumagot si Lauren at parang may plano. Naku naman James, may trabaho rin naman doon. Magkapareho lang ng hirap. Benta mo na itong bahay, bayaran natin ang utang mo, tapos yung natira, doon natin simulan. Kayang-kaya natin. At unti-unti, nahulog si James sa ideya. Oo nga naman, bakit pa siya magpapastress sa bawat reklamo ni Audrey, sa mga sermon ng kanyang ina, sa mga tanong ng mga anak? Kinagabihan, umuwing pagod ng bahay si James. At pagbukas niya ng pinto, naroon na, nasa kusina, nakatitig sa kanya, si Marina. Ang nanay ni Audrey, walang imik, pero ang titig halos makasunog ng balat. Sa wakas, nagpakita ka rin. Malamig pero matalim ang boses ni Marina. Si James nanigas sa kinatatayuan at alam niyang ang susunod na gabi, hindi magiging tahimik. Pag-uwi ni James, sinalubong agad siya ng nagliliyab na galit ni Marina. Nakatayo ito sa gitna ng kusina, nanginginig sa puot. Paano mo nagawang umalis sa gabi at iwan ang anak ko? Wala ka bang konsensya? Hindi mo ba naiintindihan na may kapansanan siya? Ano mang masamay pwedeng mangyari sa kanya? Galit na galit at halos pasigaw na sabi ni Marina. Sinubukang maging kalmado ni James pero hindi niya na napigilan ng sarili. Kung ako pala'y masamang ugali, di kunin mo na lang ang anak mo at lumayas kayo sa bahay na to. Hindi niyo naman to binili. Binigay ito ng mga magulang ko bago pa kayo dumating. Praning at nanginginig ang boses na sabi ni James. Ay nako, hindi mo ko madadaan sa drama mo. James, tamad ka noon pa. Tigilan mo ang kasinungalingan mo dahil hindi ako tanga. At huwag mong taasan ang boses mo sa akin. Baka pati bingi ka na sa katandaan mo. Pasigaw at palaban na sabi ni Marina. Hindi na napigilan ni James ang galit. Tumayo siya, halatang gustong manakit, pero pinigilan ng sarili. Sa halip, umupo siya sa harap ng biyanan niya, nanginginig pa rin sa galit. Pilit kumakalma si James, pero halatang pumuputok sa loob. Bakit parang ang sama ng dating ng sinabi ko? Sinabi ko lang naman na ibebenta kong bahay na to. Hindi ba't karapatan ko yun? Ako lang nagtatrabaho buong taon. Hindi ko naman sinisisi si Audrey sa nangyari pero wala na akong kaya. Wala na akong maibibigay. Ubus na ako. Bakit, James? Dahil naging baldado ang anak ko? Pabigat na agad siya sa'yo? Kung ikaw kaya ang napilayan, sigurado ako na hindi kay iwan ni Audrey. Ikaw lang ang may lakas ng loob na gumawa ng ganyan. Mahina pero malupit ang tono ni Marina. Kung yan ang gusto nyo, sige, ibebenta ko ang bahay at bukas, pwede mo nang kunin ng anak mo. Tutulungan ko kayo sa paglilipat. Masungit at malamig ang tono ni James.
At sa wakas, si James panatag pa. Sa isip niya, tapos na. Sa wakas ay nakawala na siya. Kinabukasan, tinulungan ni James si Audrey na mag-impake. Tahimik ang bahay. Tila ba may nakabitin na unos sa paligid. Dinala niya ito sa kanyang biyanan. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Audrey at maluha-luha na. Mama, paano niya nagawa sa akin to? Akala ko hanggang sa dulo hindi niya ako iiwan. Paano niya ako naitapon ng ganito? Mahina at halos pabulong na sabi ni Audrey. Huwag ka nang umiyak, anak. Iniisip mo pa rin siya pero siya wala na siyang pakialam. Huwag mong hayaang sirain ng lungkot ang katawan mo. Ibalik mo ang lakas mo. Sabi ni Marina habang yakap ang anak, matatagang tinig. Hindi ko siya idedemanda, ma. Hindi rin ako magpa-file ng annulment. Mahal ko pa rin siya. Alam kong babalik siya at hihingi siya ng tawad. Sigurado ako. Pero matigas ang loob ni Marina. Hindi kanya hiniwalayan. Oo. Pero kung ako ang nasa lugar mo, matagal ko na siyang iniwan. Anong silbi ng asawa kung ganyan ang asal? At sigurado ka bang wala siyang ibang babae? Nanlaki ang mga mata ni Audrey. Ma, ano ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan. Hindi ganun si James. Nahirapan lang siya. Hindi siya sanay sa ganito. Anak, tingnan mo siya ng malinaw. Mag-aapat na pong taong gulang na. Walang kotse, walang sariling bahay, walang matinong trabaho. Noon pa man, ganyan na yan. Ikaw lang ang pilit pumipikit sa totoo. Nagbubulag-bulagan ka dahil sa pagmamahal mo na yan. At si Audrey, hindi na nakasagot. Pagod ng damdamin niya, ubos na ang luha. Ang tanong ng puso niya, mamahalin pa rin kaya ako ni James kahit ganito na ako? Pabigat na ba talaga ako? Umaasa pa rin siya na ang lahat ng nasabi ni James ay dala lang ng galit. Nababalik ito, naaalagaan pa rin siya. Pero lumipas ang mga buwan at si James hindi man lang nagpakita. Hindi tumawag. Wala. Parang wala siyang asawa. Isang araw, hindi na nakatiis si Audrey. Siya na mismo ang tumawag. James, kumusta ka na? Mahina ang boses at puno ng lungkot na tanong ni Audrey. Galit naman na sumagot si James. Anong tinatawag-tawag mo? Ano bang gusto mong mangyari? Kung hindi ako tumawag o bumisita sa'yo sa loob ng ilang buwan, hindi ba malinaw na ayoko makapag-usap? Gusto ko lang namang malaman kung kumusta ka. At bakit hindi mo man lang ako tinatawagan o dinadalaw? Umiiyak na tanong ni Audrey. Pero hindi na siya pinatapos ni James. Wala na siyang pasensya. Sa isip niya, tapos na ang lahat. May buyer na siya sa bahay at balak niya nang lumayo habang may pagkakataon pa. Ngunit sa dulo ng kanyang galit, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Napagod lang talaga ako. Hindi kita iiwan, Audrey. Hindi ko balak mag-file ng annulment. Kailangan ko lang ng pahinga ng mag-isa. Pagkababa ng telepono, kahit masakit ang usapan, napangiti si Audrey. Matagal na rin kasi mula nung huli siyang makarinig ng tinig ni James. Samantala, ang kanyang mga anak na lalaki, si Edward at Roger, ay mas madalas na ngayong tumatawag. 3 beses kada linggo, kumpara sa dati na 1 beses sa 1 buwan lang. Isip tayo ng libangan mo. Dati kang mahusay maganchilyo, hindi ba? Tanong ng nanay niyang si Marina. Mama naman, high school pa ako noon. Napakaraming taon ang lumipas. Pero kinabukasan, nagsumikap si Marina at bumili ng sinulid at ng karayom. Nang muling hawakan ni Audrey ang mga ito, parang bumalik sa lahat ang kanyang alaala. O ayan, kita mo, ang galing mo pa rin. Habang patuloy siyang nagaganchilyo, unti-unting gumagaan ang kalooban ni Audrey. Sa tulong ng kanyang ina, nakakabalik siya sa sarili. Nagsimula siyang mag-vlog tungkol sa kanyang buhay, isang simpleng paraan upang magbahagi ng inspirasyon. Samantala, tuluyan ang naibenta ni James ang bahay at isang araw, habang inaayos ang mga dokumento, kinausap niya ang kanyang ina. Ma, aalis na kami ni Lauren. Bukas, bayad na lahat ng utang ko. Sumagot naman si Doray at halatang nagulat. Kami? Sinong kami? Anong pinaplano mo? Ako at si Lauren, ma. Sa baybayin muna kami titira pansamantala. At si Audrey? Papaano siya? Balak mo ba siyang hiwalayan?
Hindi makapaniwalang tanong ni Doray. Ma, hindi na kailangan pa ng legal na proseso. Hindi na kami nagsasama. At ayokong mapilitan pang magbigay ng pera sa kanya. Basta, wag mong sabihin kina Audrey at Marina. Basta, wag mong sabihin kina Audrey at sa nanay niya kung nasaan kami. Ayokong magkaroon ng gulo. Ilang araw pa ang lumipas, nakalipad na si James at si Lauren. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si James ng kakaibang kalayaan. Malayo sa tanikala ng responsibilidad. Samantala, sa kabilang banda, bihira na lang maisip ni Audrey si James. Minsan, nagulat na lang siya na matagal na pala siyang hindi naiisip ito. Nawala na ang sakit at galit, pero sa kaibuturan, may natitira pa ring pagmamahal. Ayokong makita pang tatay natin. Wala siyang puso, sabi ni Edward isang araw. Sumang-ayon naman si Roger. Tama na, wag na nating saktan si Mama. Wag na lang nating banggitan ang pangalan niya. Kakayanin naman natin kahit wala siya. Hindi naging malapit ang magkabilang panig ng pamilya ni James. Si Doray ay laging abala sa kanyang sariling buhay. Ang tunay na lola, si Marina, ang siyang naging haligi ni Audrey. 3 taon ang lumipas, tumawag si Doray kay James. James, anak, kailangan mong bumalik. May masamang balita ako sa'yo, sabi pa ni Doray. Ano bang nangyari? Nagtatrabaho ako ngayon, Ma. Irritableng sabi ni James. Patay na si Audrey. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagulat na sabi ni James. James, kailangan mong umuwi. May kinalaman ito sa Mana, sabi pa ni Doray. Mana? Anong mana naman ang meron siya? Wala nga siyang pera nung iniwan ko. Hindi mo alam ang totoo. Si Audrey naging sikat. May vlog siya, may brand siya ng knitted products. May mga ads at TV contracts. James, hindi kayo legal na hiwalay. Isa ka sa mga tagapagmana. Pagkababa ng telepono, dali-daling nagsaliksik si James sa internet. Laking gulat niya nang makita ang mga post ni Audrey. Mga video habang bumabangon mag-isa, nag-aayos ng sarili at natututong maglakad muli. Lahat ng yon dokumentado sa kanyang blog. At sa huling pagkakataon, doon lang niya nauunawaan kung sino si Audrey. Ang babaeng minsan niyang iniwan pero nagtagumpay ng mag-isa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting natagpuan ni Audrey ang mga taong tulad niya. Sa simula, mga kapwa niya babae na nakaranas ng katulad na pagsubok ang naging taga-subaybay ng kanyang vlog. Ngunit hindi nagtagal, pati ang mga taong wala namang iniindang sakit ay nagsimulang humanga sa kanya. Audrey, saludo ako sa'yo. Sa kabila ng lahat, hindi ka sumuko. Comment ng isang taga-subaybay. Dahil sa kanyang katatagan at inspirasyon, ang dating simpleng vlog ay naging negosyo. Hindi makapaniwala si Audrey. Dati, siksikan sila ng kanyang ina sa maliit na kwarto. Ngayon, may sarili na siyang brand ng mga ganchilyong produkto. May mga cords na tinatampukan niya at may mga order mula sa iba't ibang lugar. Ngunit sa oras ng tagumpay, isang matinding dagok ang dumating mula sa hindi inaasahang direksyon. Sa isang follow-up check-up, Mrs. Audrey, I'm sorry. May nakita po kaming cancerous cells. Ano po? Akala ko tapos na ang lahat ng pagsubok. Hindi makapaniwalat, nanginginig ang tinig na sabi ni Audrey. Hindi niya matanggap. Akala niya, matapos ang pagbagsak niya sa sahig noong madula sa banyo, wala na siyang ibang daraanan kundi ang pag-akyat. Ngunit hindi. Isang mas matindi pang laban ang kailangang harapin. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya, ngunit mabilis ang pagkalat ng sakit. Unti-unting nanghina si Audrey sa harap ng kanyang ina na walang magawa kundi ang manalangin. Sa huling araw ng kanyang buhay, hindi lang si Marina at ang kanyang mga anak ang naroon. Nandoon din ang maraming tagasunod ni Audrey, mga taong hindi niya kilala pero minahal siya bilang inspirasyon. Salamat Audrey, salamat sa lakas ng loob mo, sabi ng isang taga-subaybay. Sa tulong ng kanyang ina, naibuka pa ni Audrey ang bintana at nakangiting kumaway. Kinagabihan, pumanaw siya ng tahimik. Pagka-uwi ni Marina, bumagsak ito sa kama at umiiyak ng buong puso. Bakit siya pa? Diyos ko, doon palang nagsisimula ang bagong buhay ng anak ko. Nang mapagtanto niyang kailangang ipaalam ang balita kay James, agad siyang tumawag. Pero wala na ang dating numero, kaya tinawagan niya si Doray. Audrey, wala na siya.
Patay ng anak ko. Pigil ang hikbi na sabi ni Marina. Alam ko na, ang anak mo naging local celebrity. Lahat ng tao dito, kilala siya. Sagot naman ni Doray. Sabihin mo na rin kay James, legal pa rin silang mag-asawa at karapatan niya kahit papaano na malaman. Pagkababa ng tawag, tinawagan agad ni Doray si James. Kung nalaman ko lang to noon, hindi sana ako naghirap. Grabe palang kita sa pagiging disable. Sarkastiko na sabi ni James. Nang marinig ni Lauren ang balita, mabilis siyang nag-impake ng gamit ni James. James, ayusin mo ang sarili mo. Huwag mong palalampasin ang tsansa mo. Gawin mong malungkot ang mukha mo. Drama lang yan. Pero paano ko haharapin ang nanay ni Audrey at ang mga anak ko? 3 taon na akong walang pakialam sa kanila. Sabi pa ni James. Di, magkunwari ka. Sabihin mong nagre-reflect ka sa isang monasteryo sa loob ng 3 taon. Pag sineryoso mo yan, maniniwala sila. Sabi pa ni Lauren. Nang makasakay na sa eroplano, mabigat ang dibdib ni James. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Bakit ngayon lang siya nagtagumpay? Bakit kung kailan ko siya iniwan, saka naman siya umasenso? Naiinis na sabi ni James sa sarili. Kung noon pa niya ginawa yan, hindi ko sana kinakailangang umutang at ibenta ang bahay. Sayang, lahat ng gastos ko napunta kay Lauren. Hindi ko naisip na para pala yun sa pamilya ko. Paglapag niya sa airport, dumiretso siya sa bahay ni Doray. Mahigpit ang yakap niya rito. Miss na kita, ma. Pero ilang araw pa, haharapin niya na ang mga taong hindi na siya kinikilala. Sa burol, lumapit si Marina. Magandang araw. Sa Edward at Roger, tumango lang sa kanya. Walang salitang binigkas. Isa na siyang estranghero sa sariling pamilya. Ma, sino yung lalaking nasa tabi ni Marina? Parang hindi ko kilala. Ama ni Audrey. Ngayon lang uli lumitaw. Mula pa ng sanggol si Audrey, malamang interesado rin sa Mana. Pabulong na sabi ni Doray. Mana? So, anong gagawin natin ngayon? Maghihintay ako ng 6 na buwan. James, hindi ito panahon para pag-usapan ng pera. Hintayin mo munang lumipas ang pagdadalamhati. Napagtanto ni James, hindi dapat agad ipakita ang motibo. Mas mainam kung magkunwari siyang nais ayusin ang relasyon sa pamilya. Kaunting pakitang tao, kaunting drama, kaunting panlilinlang. Ngunit ang hindi niya alam, hindi lang siyang nakamasid sa Mana at hindi lahat ng papel ay kakampi sa kanya. Sa tawag mula kay Lauren, muling pinaalalahanan si James. James, hindi sapat yung tumayo ka lang sa burol na parang santo. Kailangan nilang maniwala na nagsisisi ka. Buong puso. Kunwari lang naman. Kinahapunan, nagtungo si James sa bahay ni Marina, kung saan pansamantalang tumutuloy sina Edward at Roger. Tahimik at malamig ang pagtanggap ng magkapatid sa kanilang ama. Ngunit dahil sa respeto sa alaala ng kanilang ina, pinapasok nila ito. At pagkatapos, pumasok si James, puno ng drama, habang nagbubuhos ng inumin. Mga anak, may gusto kong sabihin. Ang nanay niyo, si Audrey, isa siyang kahangahangang babae. Matagal kaming nagmahalan pero sinubok talaga kami ng tadhana. Patawad kung hindi ko kayo nakasama. Naway matahimik na siya. Umasa si James na mararamdaman ng mga anak ang kanyang kunwaring pagdadalamhati. Ngunit nanatiling tahimik sina Edward at Roger. Tinitigan lang siya. Biglang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas. Halatang matagal nang umiinom. Sino naman yan? Bisita pa? Ayaw man nila, kailangan ni na Edward at Roger na tanggapin ang presensya ng lalaking ito. Ako si Gordon, ama ni Audrey, at ikaw marahil ang asawa niya. So ikaw palang manugang ko. Sa wakas nagkita na rin tayo. Tara, para kay Audrey. Lumapit si Gordon kay James at tinapik ito sa balikat sabay abot ng baso. Umupo ang kanyang mga apo sa kani-kanilang kwarto. Si Marina naman ay dumiretso sa lamesa kung saan naroon sina James at Gordon. Umiinom ka pa rin, Gordon. At ikaw naman, James. Dumating ka rito. Akala mo may karapatang magluksa. 3 taon kang nawala. Tapos biglang magpapakita para magpakitang tao. Galit, ngunit kalmado na sabi ni Marina. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumanaw si Audrey, pinakawalan ni Marina ang matagal niya ng tinik sa dibdib.
Marina, huwag mong maliitin ang manugang ko. At least nakilala ko siya nung wala na ang anak natin. Mali ang ginawa mong hindi pa alam noon. Dapat hindi mo ako pinigilan noon pa. Tulad ka pa rin ng dati. Walang pagbabago. Kung alam ko lang, hindi na sana kita tinawagan pa. Binalikan mo lang kami para sa pera, hindi ba? Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon. Handang-handa akong maging ama kay Audrey. Nagdadahilan pa si Gordon. Pero ikaw, sinira mo ang pamilya natin. Oo, uminom ako nun. Sino bang hindi nagkakamali? Pero masipag ako. Nagsikap din ako. Tahimik na pinakikinggan ni Marina ang pagtatalo habang bumabalik sa isip niya ang mapait na nakaraan. Noong una nilang taon bilang mag-asawa, si Gordon ay isang matinong lalaki pa. Ngunit hindi nagtagal, sa tuwing umuwi ito galing trabaho, lasing, at isang gabi, binugbog siya ng husto ni Gordon. Halos hindi siya makatayo kinabukasan. Dahil doon, nag-impake siya ng gamit at lumayas kasama ang sanggol na si Audrey. Ang kanyang ina, isang matapang na babae, ang humarap kay Gordon. Pinalayas ito at sinampal ng matindi. Hindi na bumalik si Gordon at mula nun, hindi na rin niya nakita ang anak. Sa buong buhay ni Audrey, halos hindi niya naranasan ang pagkakaroon ng ama. At bilang bata, minsan niyang tinanong si Marina, "Ma, nasan po ang tatay ko?" Matagal na siyang patay, anak. Malungkot na sabi ni Marina. Matapos ang hiwalayan, nag-asawa pa si Gordon ng 2 beses, ngunit wala na siyang naging anak. At sa katunayan, hindi siya nagdamdam doon. Hindi alam ni Marina kung bakit tinawagan niya pa si Gordon para ipaalam ang pagkamatay ni Audrey. Siguro dahil kahit papaano, alam niyang hindi tama na itago ang ganoong balita. Dahil ang kamatayan, tulad ng pagsilang, ay isang mahalagang bahagi ng buhay. At sa harap ng kamatayan, kahit ang mga lihim ng kahapon ay walang ligtas sa liwanag ng katotohanan. Dinukot ni Gordon ang kaunti niyang naipon mula sa pagiging part-time janitor sa palengke para lang makarating sa burol. Pero ang iniisip niya, hindi ang pagkamatay ni Audrey, kundi ang posibleng pera na naiwan nito. Ako ang tatay niya. Malamang may parte ako sa iniwan niyang mana. Iniisip ni Gordon habang naglalakad sa sementeryo. Nang binanggit ni Marina ang tungkol kay Audrey, kunwari na antig si Gordon. Ganyan si Audrey. Tingnan po itong mga medyas na ginawa niya. Pinagtiyagaan niya kahit may sakit siya. Isa siyang huwarang anak, pero sadyang malupit ang tadhana sa kanya. Sabi ni Marina habang patuloy sa pag-iyak. Ikinuwento ni Marina ang buong buhay ng anak nila kay Gordon sa isang lalaking hindi na niya nakita sa loob ng 40 taon. Habang siya'y nagkukwento, walang kahit anong emosyon sa mukha ni Gordon. Mga ari-arian niya, tiyak na paghahatian. At ako ang ama, may karapatan ako. Sa isip-isip ni Gordon habang patuloy sa paglalakad. Hindi alam ni Marina ang totoong motibo ni na James at Gordon. Akala niya'y dumating ang 2 lalaki para bigyan ng marangal na pamamaalam si Audrey. Pero sa totoo lang, pareho lang sila. Pera lang ang habol. Lola, kailan aalis yung matanda? Paulit-ulit siyang lasing halos araw-araw. At ngayon nagkakaintindihan pa sila ng tatay namin. Dito na ba sila titira? Seryosong tanong ni Roger habang kausap ang kanyang lola. Parehong alam ni na Roger at Edward. Sawa na sila sa drama. Hindi gaya ng kanilang inosenteng lola na pilit pa rin naniniwala sa kabutihan ng mga lalaki. Alam nila na kaya biglang lumitaw ang kanilang ama, iniwan sila at ang kanilang ina na may sakit ng 3 taon. Apo, papaano mo naman sila mapapaalis? Pumunta sila para magpaalam sa nanay ninyo. Makisama na lang muna tayo. 1 linggo lang. 9 na araw. Pagkatapos nun, aalis na rin sila. Lola, hindi ka ba nagtataka? Obvious na obvious kung bakit sila nandito. Hindi sila nagdadalamhati. Naghihintay sila ng mana. Sabi ni Roger at napapailing. Roger, huwag kang magsasalita ng ganyan. May pinag-aralan ka. Hindi ka dapat nagbibintang ng masama. Nagpipigil ng galit na sabi ni Marina. Pero matigas ang paninindigan ni Roger. Wala akong sinasabing mali. Dapat sabihin mo ng totoo para makalis na sila. Ayoko makita silang naglalakad-lakad dito na parang naghihintay ng jackpot. Roger,
Si James pa rin ang tatay ninyo. Hindi mo pwedeng itakwil basta-basta. Pwede at gusto kong gawin. At si Kuya Edward, sang-ayon sa akin, hindi namin kailangan ng tatay na katulad niya. Mariing sabi ni Roger. Nagdesisyon si Roger na tapusin ang usapan tungkol sa mana ng isang bagsakan. Kinaumagahan, humarap siya sa lahat. Kasama ang lasing na si Gordon at pati na rin si James. Gusto ko na pong tapusin ang issue tungkol sa mana. Para sa mga napunta dito dahil sa pera, wala na kayong dahilan para manatili pa. Matapang at diretsyo na sabi ni Roger. Nagulat sina James at Gordon. Hindi nila inakalang masasampal sila ng katotohanan. Ayon sa dokumento, ang bahay ni Audrey at lahat ng ari-arian ay nakapangalan kina Edward at Roger. Walang hiya. Ni sentimo wala siyang iniwan para sa akin. Pati sa nanay niya, wala rin. Bulong ni James sa kanyang isipan. Ngunit hindi gaya ni James, si Marina walang pakialam sa pera. Alam niyang sapat ang kanyang lumang bahay para sa mga nalalabing taon niya. At higit sa lahat, alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga apo. Nagwala si Gordon habang lasing. Ano to? Wala man lang ako matatanggap mula sa sarili kong anak. Dugot laman ko siya. Bakit wala akong bahagi? Hindi na siya mapigilan. Tuluyan siyang nagpakalasing at nagsimulang magreklamo tungkol sa buhay. Ang taas ng bilihin. Walang kwenta ang pensyon at minsan ay wala na akong makain. Pero alam ni Marina ang totoo. Hindi dahil mahal ang pagkain, kundi dahil inuubos ni Gordon sa alak ang pensyon niya. Marina, balikan na lang natin ang nakaraan. Magsama na lang tayo ulit at pareho tayo nagluluksat. Baka naman pwede pa. Lasing na sabi ni Gordon. Natawa sa inis si Marina. Ang kapal ng mukha mo, Gordon. Ang kanyang tawa'y hindi tawa ng tuwa. Ito'y tawang punong-puno ng galit, pagod at pagkasuklam. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya noon, may lakas pa ito ng loob na mag-alok ng pagsasamang muli. Sa huling gabi ng 9 na araw, nagpasya si Marina na oras na para itaboy ang multo ng nakaraan, kasama ang 2 lalaking walang pakialam sa tunay na pagmamahal. Kinabukasan, tuluyan ang pinaalis ni Marina si Gordon sa kanyang bahay. Binilhan niya ito ng tiket pa uwi at pinasakay sa tren, isang biyahe pabalik sa wala. Tama na, Gordon. Tapos na ang lahat. Wala ka nang dapat balikan dito. Diretsyong sabi ni Marina at hindi na nagpakita ng awa. Nang mabalitaan ni Doray ang lahat, napailing na lang siya. Wala na tayong magagawa, James. Kitang-kita mo naman. Pinaghandaan ni Audrey ito. Alam niyang darating ang araw na babalik ka para maghabol. Kaya tiniyak niyang protektado ang mga anak niya. Huminga ng malalim si James. Hindi ko pa nasasabi ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng libing, lumapit sa akin sina Edward at Roger. Sinabi nila na ipinagbilin daw ni Audrey na ibalik sa akin ang perang ginamit ko nung inaalagaan ko siya at binabayaran ng utang. Nanlamig si James sa narinig. Para bang tinapik siya ng multo ng kanyang konsensya. Pero mabilis din itong isinantabi ng kanyang galit. At ano ngayon kung sinabi nila yon? Kung ako sa'yo, magpasalamat ka na lang. Hindi ka na bata, kahit isang kusing malaking bagay na rin. Ilaan mo sa tamang paraan. Kalmado, pero may bigat ang salita. Pauwi na si James. Mabigat ang loob. Ang iniisip niya, hindi si Audrey, kundi si Lauren. Ano kayang sasabihin ni Lauren? Siguradong magagalit yun. Akala niya makakakuha ko ng malaking mana. Pero ang binigay lang barya. Wala man lang konsensya ang mga anak ko. Galit pa rin si James. Para bang utang na loob pa raw ang pera na yon. Dapat nang ibigay ni Audrey sa akin lahat ng ginastos ko. Nagtrabaho rin naman ako buong buhay ko. Nag-alay ng panahon sa pamilya pero ano na pala ako? Barya? At hindi siya ang nag-iisang nadismaya. Si Lauren, lalong nawala ng gana sa kanya. Noong una, inakala niyang magiging tagapagmana si James. Kaya may plano na siyang itali ang kapalaran niya dito. Pero ngayon, tuluyan ang nagbago ang kanyang isip. Si Lauren, habang nakatingin sa bintana, malamig ang tinig. Hindi ko na siya kailangan. Hindi ko na rin kailangan tong trabahong to. Gusto ko na lang umuwi. Magsimulang muli ng mag-isa. 1 buwan matapos ang libing, sinabi ni Lauren kay James na gusto niya nang makipaghiwalay. Uuwi na siya sa kanyang bayan at walang pagtutol si James. Walang luha,
walang tanong. Siya man, pagod na rin. Mas madalas niya nang naiisip si Audrey, ang babaeng hindi siya pinahirapan. Palaging may nakahandang masarap na hapunan, malinis na bahay, walang reklamo, walang drama. Kung hindi lang nangyaring aksidente, maayos sana ang buhay ko. Bulong ni James habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya kailanman nakita ang sariling pagkukulang. Sa kanya, lagi siyang tama. At kahit binigo na siya ng tadhana ng paulit-ulit, hindi pa rin siya natututo. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Nagtapos sina Edward at Roger ng kanilang master's degree. Nagtrabaho sa syudad, magkahiwalay man sila ng landas, hindi kailanman naputol ang ugnayan nilang magkapatid. O Roger, baka dapat na natin kunin sa lola. Tumatanda na siya at baka kailanganin niya ng alalay. Nag-aalalang sabi ni Edward. Tanungin natin siya, sabi naman ni Roger. Hindi na mga apo. Dito ko ililibing ang sarili ko. Nandito ang anak kong si Audrey. Araw-araw ko siyang binibisita. Kung aalis ako, paano ko siya madadalaw? Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Marina. Regular silang nagpapadala ng pera sa kanilang lola at sa tulong nito, maayos at tahimik ang buhay ni Marina. Samantala, si James iniwan na ni Lauren at wala nang balak bumalik. Walang trabaho, walang tahanan at walang pamilya. Bumalik siya sa bahay ng ina at tabuhay sa perang tinanggap niya na sa palagay niya ay bayad sa kanyang sakripisyo. Hindi siya kailanman binalikan ni na Edward at Roger. Para sa kanila, si James ang sumira sa buhay ng kanilang ina at hindi nila ito mapapatawad. Hindi man lang nila naisip na dalawin si James. Si James tumigil na sa pag-aalala kay Audrey, pero galit pa rin siya sa kanyang mga anak dahil hindi siya binigyan ng mana. Hindi niya kailanman iunawa kung paano niya sinaktan ang asawa niyang naging sakitin sa hindi inaasahang pangyayari. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataong maunawaan. Ilang taon ang lumipas at si Marina ay tuluyan ng pumanaw sa katahimikan ng kanyang tahanan. Sa tabi ng puntod ni Audrey siya inilibing. Mag-ina, muling nagkapanayam sa katahimikan. Wala ni isang patak ng luha mula kina Gordon o James. Hindi na rin nila nalaman ang balita, hindi na sila muling bumalik. Sina Edward at Roger ang nagpatuloy sa buhay, matatag, marangal at puno ng dangal. Sa puso nila, buo pa rin ang alaala ng ina nilang hindi sumuko kahit iniwan, sinaktan at pinabayaan. Taon-taon dinadalaw nila ang puntod ng ina at lola. May dalang bulaklak, kandila at katahimikan. Ngunit higit sa lahat, dala nila ang pangakong hindi uulitin ang pagkakamali ng kanilang ama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa halagang naiwan, kundi sa pagpapahalaga habang buhay pa. Kapag ang isang puso'y nasaktan at iniwan, maaaring hindi na ito muling bumalik. Hindi kayang bayaran ng pera ang konsensya, at hindi lahat ng mana ay para sa mga may dugo. Minsan, ito ay para sa mga tunay na nagmamahal at naniniwala. Sa huli, ang tunay na yaman ay ang mga anak na may dangal at ang mga alaala ng isang ina na sa kabila ng lahat ay nagmamahal ng walang kapalit. Hindi na kailangan ng testamento para malaman kung sino ang karapat-dapat. Ang puso ng isang ina, yon ang tunay na pamana. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.